Oo. They will annotate something on your document to make sure that you said that in your affidavit. They're leaving the number in your document to make sure that you call them. Yes. So you will be able to settle whatever requirement is being asked of you. Tama po ba? Yes, Your Honor. And then after some time, lalong tumindi yung problema mo. Tama? Yes, Your Honor. About facilitating the release of shipment. May kinausap kang tao. Sino itong mga taong ito? Ang una ko pong nakausap po dito si Jojo Bakod. Jojo Bakod. Opo, nagpakilala po siya na sa SSPDC. Tapos pinakilala niya ako dun sa Davao Group. Sila Tita Nani nga. Yan, sila Jack, sila Noel. Silang apat yung mga minute ko. Sinabi How many times did you visit Davao City during the time that you're trying to seek help about the release of your shipment? Isang beses lang po. Isang beses lang. And the purpose of you traveling to Davao City is what? Kasi pinapunta nila ako dun eh. For what Wala purpose? na naman akong, sabi nila, kailangan ko raw magbigay ng tuition fee. Tuition fee. Yes. So, yun yung kanilang ginamit na word. Tuition fee. And what is the purpose of this tuition fee? Ayun, para ma-accept daw ako sa grupo nila. Tapos, every week, magbibigay ako sa kanila ng pera. With your admission in this group that you are referring to, what representation did they give you in relation to the challenges that you are experiencing with regards to the release of your shipment? Unang-una, nagbigay ako sa kanila. Nagpunta akong Davao, so binigay ko yung pera kay Small. So, how much is that money? 5 million. 5 million. What is So, the purpose of you giving that 5 million to Small? Yun yung sinabi nila sa akin, ibigay yung 5 million. Susundin ka dyan ni Jack. Anong kapalit ng 5 million na yun? Why are you giving Small 5 million? Yun nga, para mapapasok na daw sa Davao Group. Kasi kung hindi ka kasama sa kanila, i-alert nila yung mga containers mo. So, hindi ka makakapag-transaction sa Bureau of Customs. So, sa pagkakaintindi ko, lahat ng players ginawa yun. By lahat ng players, are you referring to all people who are engaged in facilitating release of shipment? Yun ba ibig sabihin mo? Yung po mga pinakita ni Senator Lacson noon, sila Kimberly, yan, sila Tevez, yan, sila Manny Santos, yung mga players yan eh. So, yun yung ibig sabihin, kailangan nilang magbigay doon sa Davao Group. Yun yung pagkakaintindi ko. Kasi kung parang sila na yung bagong customs eh. Kailangan mo sa kailangan dumaan lahat eh. Ginawa kasi nila, binago uli nila yung sistema, nagkaroon ng command center. So, parang sila na lang yung pwedeng mag-alert. Nasaan po itong command center na binabanggit nyo? Sa customs po yun. Sa loob? Oo, ginawa nilang, yun eh, nung time lang ni Paildon yun eh, ni Commissioner Paildon. Is Commissioner Paildon still here? So you were saying they established this command center right inside the Bureau of Customs, which has the control over alerting whichever shipment they want? Yes. Sila lang, pagkakaalala ko, sila lang yung nakakapag-alert na nun. By sila, who are you referring to? Yung command center, ComCen. And who are these people behind this command center, Mr. Taguba? Nakalimutan ko na yung... Na-invite din siya sa Senate Blue Ribbon Committee nun eh. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. If this is an ordinary person, I suppose that she will not be able to do that without somebody who's a big person behind him. Tama po ba? Papasok ka ng Bureau of Customs, magtatayo ka ng command center, and then you will have the control to alert the shipments coming into the port. Tama po ba? Somebody must be
pagkakaalam ko, sila Commissioner Fildon yung gumawa nun eh. Parang hindi naman siya, parang legal na, sa legal, meron bang ano yun eh. You cannot Sa tell batas, whether it is oo. legal or illegal. Yes. Kasi yung ibang yung mga IG, EG, medyo humina na yung authority nila dahil nga yung command center na lang yung nagko-control ng mga alerts. I see. And after this payment of 5 million to Small, ano pong nangyari na doon sa mga transaction nyo? Sa shipment nyo sa BOC? So, noon na naayos siya, maganda. Nagkaroon uli ng problema. Tapos, ni-refer na naman nila ako, itong sila Tita Nani. Pinakilala naman nila ako doon kay Big Brother. Yun nga, si Allen Kapuyan. Pinakilala, nakamit ko siya. So, yun, pinakilala nila ako sa kanya. Siya na raw ang bagong under ko na naman. So, hindi na rin ako sigurado sa ginagawa nila, pero nung kay Big Brother naman, naayos din yung shipment. Hanggang sa dumating naman yung problema na ito, yung kinakaharap ko ngayong kaso, na nangyaring raid sa Valenzuela. Ayun, doon na po natapos yung... Are you referring to the 604 kilogram of shabu? Yes, Your Honor. And that is the reason why are you convicted already? Convicted? Yes, Your Honor. I see. May we know ilang taon po ba naging sentensya nyo? Sinintensyahan po ako ng life. Oh Lord. Life sentence. And that is equivalent to 20 years and 1 day to 40 years. Tama, Honorable Flores? How old are you, Mr. Taguba? 33 na po. 33. How long have you been in prison? 6 years. 6 years. Ibig sabihin, nag-umpisa ka makulong 27 years old. Yes, Your Honor. Tama. And if we can bring back those days, anong gagawin mo to be able to avoid this very sad fate that you're going through right now? Siguro hindi ko na pinasok sana tong Sana sa iba ka nalang nagtrabaho, ano? Opo. Pero, Is that your honest belief? Sana sa iba ka nalang nagtrabaho. yes. You are so young. Tsaka very unfair yung nangyari talaga. Na-convict ako na ganito. Okay, let us hear you. Why are you saying that this is very unfair? Unang-una, lokohan lang yung kaso. Nung nag-imbestiga sa NBI, preliminary investigation, lahat po ng dinaanan ng kargamento, kinasuhan. So hanggang sa pinakataas, hanggang sa pinakababa. So ang kaso sa amin is conspiracy. Pero nagawa nila ng paraan na pwedeng conspiracy nga siya, pero matatanggal yung mga matataas na tao tulad nila Commissioner Fildon at kami may iwan. So inilaban namin sa korte yon na bakit ganon. Ang naging ano ko lang naman, partisipasyon is nagproseso ng dokumento at may tracking, nideliver dun yung container. So sabi ng korte, hindi kailangan na alam mo yung laman, no? Kasi mala prohibita. Okay? So, paano naman yung iba? Yung mga shipping lines, lahat-lahat, yung mga examiner. So, nagawa nila ng paraan, parang legal acrobatics, di ba? Na kabilang yung tamaan, na dapat hindi. No? So, pero ngayon, nilalabanan pa rin namin sila ng patas. So, Do you have a pending appeal? may apela po kami. It's with
nung tinamaan po ako, nag-inhibit po kami doon sa judge. Tapos, para ibang judge yung mag-decide ng motion for reconsideration. So it's still with the court of origin, nasa regional trial court pa rin. Yes, sir. May pending motion for reconsideration, tapos pinailan nyo ng motion for inhibition yung presiding judge. Yes, Your Honor. In other words, you believe that you were not able to get a fair decision. Yes, very, very unfair. Oo. May we know, Mr. Taguba, who were originally indicted bago na-exclude yung sinasabi mo from the case? How many were you? Ilan kayo yung original na nakahabla? Napakarami po namin kasi naalala ko noon nasa NBI pa kami, nagrepresenta doon sa preliminary investigation. Ang dami po namin nagbibigay ng affidavit. Nandoon po sila Commissioner Fildon, nandoon po sila Neil Estrella, Joel Pinawin. So, sabi ko nga conspiracy, dapat lahat kami acquitted kung lahat. Kung acquit, kung ano naman, kung convicted, dapat convicted kami lahat. Kasi ganun lahat ng dinaanan ng container. So, nagawa nila ng paraan na kami lang ang makasuhan. Mr. Taguba, ito bang sinasabi mo marami kami na hinabla? Were you represented by one lawyer only? Or you have different lawyers? Iba-ibang lawyer po. Iba-iba? Opo. Ibig sabihin yung defenses nyo, iba-iba din. Opo. Depende sa strategy ng mga lawyers na humawak sa inyo, no? Opo. And can you please name names of those who were included in the charge, the prominent ones? Sino po yung mga kilalang tao aside from Commissioner Faeldon na nasama doon sa habla? Hindi ko na po maalala lahat pero si Commissioner Fildon yung pinaka tumatak sa akin noon. Tsaka sila Neil Estrella, tsaka si Joel Pinawin. These are all BOC officials? Yes, Your Honor. And upon conviction, sinong kasama mo na lang? Ako, si Irene, tsaka si Kenneth, tapos yung bodigero. So there were 4 of you Yes. who were convicted. Bodigero, the tracker, the broker, and the other one is the facilitator of your document. Kasama ba si Irene? Yes, Your Honor. And all the BOC officials were excluded from the charge. Yes, Your Honor. At saka tingin ko yun din yung dahilan. Kaya siyempre pag lumalabas sa balita, laging customs broker Mark Taguba. So sa mga hindi nakakaintindi, siyempre pagka narinig mo yung customs, may tinamaan na tatrabaho sa customs. So gumagana yung natin, justice system natin. Walang BOC official na nakasama. Wala kahit isa. All of you were private individuals. Yes, Your Honor. Who was able to apprehend this shipment? Sino pong nakahuli nito? Ang nakahuli nito, nakakatawa po kasi yung warehouse po, si Chen Julong, may-ari po noon, wala na po ata sa bansa kasi hindi po siya nakakulong, hindi po siya nakulong kailanman. Ang nanghuli po nito, sila Neil Estrella, sila Commissioner Fildon, tsaka sila Joel Pinawin. Meron po silang litrato ni Chen Julong na parang body-body lang sila nung nag-raid sila doon. Hindi nila hinuli nung nag-raid sila doon. Yung si Chen Julong. Ang nangyari, tinuro kami kahit wala naman talagang prueba o ebidensya na magtuturo sa akin. So, ako ang nadiin. Sino si Kenneth Dong? Si Kenneth Dong po, yung isa sa kliyente ko po. Siya po yung sa akin nung mag-process ng container na yon, MCLU 600-1881. So if Kenneth Dong is the one who approached you to process the release of this container,